Kakaumpisa pa lang ng NBA season ay marami nang nangyari. Isa nga ito sa pinaka-entertaining na start ng season ng NBA. Maraming mga close games, buzzer beaters at may mga unexpected na nagpapakitang gilas. Mainit din nga agad ang karera sa MVP ladder. Ito na ata ang pinakamainit na MVP race nitong dekada. Dahil maraming nagpapakita ng magandang performance sa mga superstars. So ito ang mga posibleng mag-MVP this season. Paalala lang, ito ay aking opinion lamang. Hindi ito in order. Magbibigay lang ako ng 5 players na posibleng makakuha ng 2026 MVP award base sa nakita natin itong first few weeks ng season. So simulan na natin at ang una si Giannis Antetokounmpo, ang 2-time MVP. Pag-usapang MVP talaga ay hindi mawawala sa ngayon si The Greek Freak. Dahil alam naman natin nung mga nakaraang seasons, parating na sa top 4 ito ng votings. So far this season naman ay nag-average itong si Giannis ng 32 points, 12 rebounds at 6 assists. Kung magiging isa sa mga top teams ang Bucks sa Eastern Conference, malaki ang tsansa ni Giannis. Sumunod, Luka Doncic. Walang duda na malaki ang tsansa nito mag-MVP. This season I think ito na ata ang best chance ni Luka para makuha ang kanyang first MVP award. As nasa kanyang prime na siya at matindi ang kanyang ipinapakitang performance so far. Sa loob ng 5 laro, nag-average si Luka ng 40 points, 11 rebounds at 9 assists. Grabe ang mga numerong yan. Halos triple-double na. Gumawa nga ng history si Luka. Naka 311 points na siya sa loob ng 5 games sa points at assist. Ayan na ang best 5 game start sa history ng NBA. So kung magbabase tayo sa simula ng season, si Luka ang number 1. Tas maganda pang record ng Lakers ngayon. 7-2 second seed sa Western Conference. If magpatuloy ang ganitong performance ni Luka, posibleng maging historic itong season para sa kanya. At baka makuha niya na rin ang kanyang first MVP award. Sumunod, Shai Gilgeous-Alexander, ang reigning MVP, scoring champ at finals MVP. Didepensa ni Shai ang lahat ng yan nitong season. Maganda nga ang start niya at ng kanyang team. First seed pa rin sila sa Western Conference with 8 wins and 1 loss. Nag-average naman si Shai ng 33 points, 6 assists at 5 rebounds. Matinding numero nga rin yan para sa reigning MVP. Isa pa rin siya sa mga favorites this season sa MVP award. At projected pa ang kanyang OKC team na magtatapos sa Western Conference bilang first seed with 60 plus wins. If maging top seed pa rin ang Thunder, mataas ang tsansa na si Shai pa rin ang mag-MVP. Sumunod, Victor Wembanyama, ang 7'5" rising star ng Spurs. Handa na ata ito sa kanyang alien invasion. Matindi ang ipinapakita rin ito kahit 21 years old pa lang. Marami ang nai-impress sa kanyang skills at talent. Hindi makapaniwala ang karamihan sa kanyang mga highlights. Marami ang napapa-question kung papaano siya pipigilan dahil ginagawa nilang basic ang lahat. 7'5" pero ang kanyang handles at bilis ay parang guard. May shooting pa. Tapos may 8-foot wingspan na nga, athletic pa. Kaya kapag naka-take off na itong si Wemby, mahirap nang pigilan. Halos wala kang makikitang weakness nga sa game nito. Kasi maski sa depensa, dominante rin itong si Wemby. Nag-average nga itong alien ng 25 points, 13 rebounds at 4 blocks per game. Third seed ang Spurs so far. If manatiling top teams ang Spurs sa highly competitive na Western Conference, may chance rin ang rising star na si Wemby makuha ang kanyang first MVP. Sumunod sa kanya ni Nikola Jokic, ang 3-time MVP. Siya ang may pinakamaraming MVPs nitong dekada at arguably the best player in the world. Grabe na naman itong si Joker this season. Triple-double na naman ang ina-average. 24 points, 13 rebounds at 12 assists. Siya lang ang center na consistent magtala ng triple-double. Kaya walang duda na kasama pa rin siya sa list na ito. Kapag manatiling competitive ang Denver Nuggets this season, posibleng mabawi ni Jokic ang MVP. At last, Jalen Brunson,
ang reigning clutch player of the year. Hindi siya ang pinaka-inaasang mag-MVP this year. Pero sinama ko siya dahil I think ang Knicks ay magiging one of the top teams sa Eastern Conference. At so far, sobrang solid din ang ipinapakita nito ni Brunson. Nag-average siya ng 28.6 assists at 4 rebounds. If maging top 2 sa Eastern Conference ang New York Knicks, asahang makakasama itong si Brunson sa MVP race. So ayun lang mga kabakets, kayo, alam ko maaga pa, pero sinong tingin nyong mag-MVP this season? I-comment nyo lang yan sa ibaba at pag-usapan natin. For more NBA content, i-like nyo ng ating video at mag-subscribe na rin sa JB Buckets.